Hi Kabalabs! So pag-uusapan po natin ngayon kung paano kumuha ng provisional driving license. So una sa lahat mga Kabalabs, kung bago ka lang po dito sa UK, tamang-tama po itong topic na ito sa inyo. But bibigyan ko na po kayo ng babala na mahaba po itong vlog natin. Kasi po ituturo ko sa inyo lahat ng pinagdaanan ko, step by step, at kung magkano yung nagastos ko. Ang advice ko sa inyo mga Kabalabs, huwag kayong mag-a-apply ng provisional driving license kung kayo ay may plano umalis ng UK. Kasi magi-stay ito sa kay husband po kasi nasa 17 days. Nasa 17 days po kasi kami nag-antay bago dumating yung kanyang provisional driving license ID card. Ayan. So kung kailangan nyo to, nag-a-apply kayo or alis kayo ng bansa, wag kayo muna mag-a-apply ng provisional. Nandito lang siya sa kanan. Okay, so yon po. Yung mga ganito, marami kayo nakikita mga ganito, di ba mga Kabalabs? Yan o, ID passport, visa, and ID photos. Ilalagay na natin siya dito, pero nakalagay dito, fill here. Place photo face out. Importante itong picture na to mga Kabalabs kasi ito yung mag-a-appear sa ating card. Make sure na maganda yung ipapasa natin picture natin. Ayan. Pero hindi ako ready, hindi ako maganda dito. So face out. Make sure na ganyan po siya mga Kabalabs. Ayan. Ipapasa na natin siya. Napakadali lang naman po yung pag-fill up. And then, nandito yung card natin. Napaka-importante nito, ating BRP. Pero wala tayong magagawa kasi isa siya sa requirements para makakuha tayo ng driving license. Okay, so maliit na post office lang po ito mga Kabalabs. Diyan po natin ipinadala ang ating driving license application. Okay, so papunta na po tayo sa exciting part mga Kabalabs. Tada! Gaya nga na nakita nyo kanina sa intro, ito na yung provisional driver license natin. So, alam naman natin mga Kabalabs, kapag nandito ka na sa UK, ako personally, nahihirapan ako mag-commute or maglakad dito po sa UK. Malalayo yung distance. Halimbawa, mag-grocery ka, papasok ka sa work, or yung kung may anak kayo, ihahatid nyo sa school. Though, meron naman po mga buses. Kaso, ang mga buses po kasi dito sa area namin ay may oras. Pangalawa, hindi siya daanan ng bus, itong area namin. So, talagang mag-aantay ka, and tulad ng Sunday, meron na siyang limit. Halimbawa, mag-i-start na siya na alas 9, mga ganun. So, para sa akin, hindi luxury ang pagkakaroon ng sasakyan dito sa UK, kundi isa siya sa napaka-importante. Necessities po ang sasakyan dito sa UK. Kaya sabi ko, para maka-adapt ako sa culture nila dito, kailangan matuto akong mag-drive, hindi lang nakaasa kay Mister. Kasi si Mister po kasi dalawa na yung trabaho niya as of now. And tada! Hindi pa po Christmas. Ang date po ngayon ay November 5. Pero syempre, tayo mga Pilipino, maaga tayong mag-decorate ng pang-Christmas para ma-feel naman natin yung presence ng papalapit na Pasko. Yan. So, unang Christmas namin tong mag-anak. Kaya exciting. So, today, mga Kabalabs, ay, gaya nga nasabi ko sa inyo, ay November 5. And, tada! Na-receive ko na po yung aking ID. And, ang nakakatuwa kasi dito, mga Kabalabs, napakabilis lang yan dumating compare dun kay husband. Step number 1, ipapakita ko muna sa inyo yung okay, before we continue our topic mga Kabalabs, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please ring the notification bell para updated ka po palagi sa mga susunod nating mga videos dahil isi-share namin sa inyo ang mga kaganapan, mga newly updates namin dito mag-anak sa UK. So, ang isi-share ko po sa inyo mga Kabalabs, yung pinakamabilis na paraan, ang pagkuha po kasi ng driving license dito sa UK, either sa post office, magkukuha ka doon ng form or via online. Pero ang isi-share ko sa inyo, via online kasi mas madali para sa akin at subok ko na siya. Very convenient at less hassle. Ipapakita ko sa inyo ngayon yung pinagdaanan ko, step by step procedure, paano pag-fill up, kung ano yung mga nilagay ko, etc. Okay, first step po na gagawin natin ay punta po tayo sa website ng gov.uk. Tapos, i-scroll down natin. Hanapin natin ang driving and transport.
Ayan. So, may makikita po tayo dito, apply for your first provisional driving license. Click natin yan. And basahin muna natin bago tayo mag-start ng application. Nakalagay po dito, apply for your first provisional driving license online. Be at least 15 years and 9 months old. So, pwede nang kumuha yung mga almost 16 years old dyan. Pataas. Be able to read and number plate from 20 meters away. Yung hindi pa ganun kalabo yung ating mata. And have been given permission to live in Great Britain, England, Scotland, and Wales for at least 185 days. So, ibig sabihin, ang makakuha lang nito is yung titira dito sa UK ng more than 6 months. So, ang cost po nito ay 34 pounds when you apply online. So, before you start, you'll need an identity document such as your passport. So, make sure na nakatabi na to sa inyo para hindi na tayo matagalan pag tayo ay nag-fill up para dire-diretso na siya. Addresses where you live for up to the last 3 years. So, kailangan i-indicate natin yung mga bahay natin, yung address natin. You might be asked for additional information such as your national insurance number if you know it. So, yung national insurance natin, makikita natin yan sa BRP card natin. You'll get a confirmation email from DVLA after you've applied. Your license should arrive within 1 week if you apply online. It may take longer if DVLA need to make additional checks. When you can drive with a provisional license, there are difficult rules depending on your age and the type of vehicle. Check what vehicles you can drive and when before you start to learn. So, mag-i-start na tayo mga kabilabs para hindi na ganun kahaba itong ating video. Start now. May makikita tayo dito, start now. Okay, before you start, we will now ask you a few questions about your eligibility for a first provisional driving license and then confirm your identity. You'll need to provide UK passport. A passport that expired within the last 12 months can be used for this service. Non-UK passport, biometric residence permit, biometric residence card, national identity card, your national insurance number if you know it. You may also have to provide addresses where you've lived over the last 3 years. So, i-continue na natin to mga kabilabs kasi ito yung mga nakalagay dito na i-discuss na natin kanina. Okay, have you been issued with a Great Britain provisional driving license before? No, kasi it's my first time here. Where is your current address? So, nasa England po tayo. Then, click continue. Before you continue, you will need to provide a valid photo and signature for your provisional license. If you are using a desktop or laptop, you may need to transfer your photos to this device to complete this service. Some users find this easier on a mobile device with a camera. Continue on this device. Do you intend to live in the UK for more than 185 days in each calendar year? Syempre, yes. Have you lived outside of the UK in the last 12 months? No. Are you currently disqualified from driving in the UK? No. Can you meet the legal eyesight standard for driving? Yes. Wala akong eyeglasses, kaya yes lang. Do you have or have you ever had any of the following medical conditions? So, wala po ako, thanks God, at ako ay healthy. So, ilalagay ko po dyan ay no. Wala po akong any medical problem. You will need to confirm your identity and create sign-in details. Okay, continue. So, email address. Lalagay natin dito yung ating email ad. Tapos, mag-email po sila ng code. Ilagay daw natin yung security code na sinend nila. They wanna make sure na ikaw talaga yung nag-a-apply. Okay? Okay na. Tapos yung mobile phone number natin. Mayroon din silang code na ipinasa sa text. Ganun sila kahigpit, no, mga kabilabs. Kailangan totoong number mo, totoong email mo para iwas scam. Okay, so female, kasi babae ako. Title ko ay Mrs. Pangalan ko ay Emily. Last name ko ay Amita. Continue. Do you have any middle names on your identity document? So, wala naman ako nakalagay kaya lalagay ko dito I know. What is your date of birth? Yan. Postcode natin. Okay, so ito yung mga addresses. Tatype ko lang kung alin talaga dito yung akin. How long have you lived at this address? So, kalilipat lang namin dito ng August. Kaya ngayon ay October na. So, 2 months pa lang po kami dito. 2 months. What's your previous address in Great Britain? Yes, yung dati kong address ay dito lang din. So, 3 months lang ako dito. Yan. So, check your details and continue. What identity document do you have? Biometric residence permit? Did you use your biometric residence card to apply for a digital immigration status from the home office? Yes. Enter your biometric residence number.
Okay, we have been unable to verify your identity. As this service is new, you'll need to apply using your old online service. Apply using old service. Okay, so nilagay po tayo dito mga kabilab. Make sure na ang i-fill up pa lang natin dito is yung nasa screen na cancel at next, hindi yung sa cellphone natin. Cellphone po kasi yung gamit ko. So, apply for a probational license. During your transaction, please don't use the buttons on your browser. So, dito lang tayo mag-click. Next na tayo. Apply for a probational license. They are committed to upholding the security of your data. Next. Apply for probational license. Your details. If you have a title does not appear in the list, select other. So, syempre, Mrs. tayo. For name. So, for names dito ay parang first name din natin. Parang hindi. First name talaga. Yun lang yung other term nila. Tapos, ito yung date. So, nilandscape ko po yung cellphone. Kaya baka magtaka kayo bakit ganito siya. Country of birth, Philippines. So, next na tayo. So, postcode daw natin. Okay, so asan ba kami dito? So, check your address. Please check that this is the correct address before you choosing next. So, dahil correct siya, next ko na lang. How long have you lived there? Para inulit lang yung kanina eh. Your address history. Please tell us where you have lived over the last 3 years. Okay, so mag-ano ako dito? Add address to. Lagay natin dito yung dati nating address. Okay. Just in case po na kayo ay karating nyo lang po dito sa UK, diba si husband po ay ilang araw pa lang siya dito, kinuhanan na natin siya ng driving license. So, meron yung other ways to enter your address. Yun na lang po ang i-search ninyo. Okay, so next na tayo. Your previous address. 3 months ako dito eh, nung dumating ang mag-ama. Okay, your address history, address 1, and address 2. Please tell us about all the addresses where you have lived in the last 3 years. In the last 3 years ang hinahanap. So, ilalagay ko dito ang address 3. Diba galing ako ng Israel? So, ilalagay ko dito ay other ways to enter your address. So, ilalagay ko rin dito ay Anan GB kasi nga outside yun eh. Outside siya ng Great Britain. So, country, lagay ko Israel. So, yung mga galing Pilipinas, Pilipinas po ang ilagay nyo. So, ako po ay 8 years doon. So, 8 years ang ilalagay ko. Okay, so okay na siya. Lahat naka-green. Apply for probation license, security details. So, home telephone number. Daytime telephone number, ganito pa rin. Birth, surname, ang ilalagay natin, kung ano yung last name natin nung tayo ay dalaga. Tapos, middle name ng ating mother. Place of birth, national insurance number. So, ito po yung ating BRP. Makikita natin to sa likod ng ating BRP. Napaka-importante nito mga kabilog. So, make sure na double check natin yung mga ganito. Siyempre, yung passport number natin. Copy-paste lang din, ginawa ko. Hindi naman sila mahigpit. Passport number should contain only numbers. So, numbers lang daw. Tapos, tingnan mo, pinatanggal niya yung mga letter. Tapos, sabi niya, it should be 9. So, try kong lagyan ng 2 0 sa unahan. So, as the DVLA now only issue photo card licenses, you'll need a photograph for use on your driving license to avoid the need for you to send us a photograph and completion form by post. Indicate of how you wish to proceed. Attempt to retrieve my passport photo and signature for use on my driving license. I declare the photo to be a true likeness. So, okay lang sa akin yan. Attempt. Kung ano yung nasa passport ko, hindi na gagamitin. Yun ang pagkakaintindi ko ha. Residency. You can only get a GB license if you are normally and lawfully resident in Great Britain. To be normally resident, you must usually live in Great Britain for 185 days in each calendar year. Have you lived in another country in the last 12 months? Yes. Yes, kasi 6 months pa lang ako dito eh. Are you currently disqualified from driving? No. Which country have you lived in the last 12 months? Israel. What date did you come to live in the UK? Day. Dumating ako ng 2 April 2023. Next. Okay, your eyesight. Can you meet the legal eyesight standard for driving? Yes, kasi wala naman akong eyeglasses. Do you need to wear glasses or corrective license to meet this standard? No. Next na tayo. Fitness to drive. Medical questions. So, ito yung mga tinype na natin kanina, pero ako naman ay healthy. Thanks God. Sabi dito, if none of the above are relevant to you, please click
next to continue. I confirm that I do not suffer from and have never had any of the conditions listed previously, or I have any previously told DVLA about a medical condition, or click previous to change your answer. Next na tayo. Please complete. Titype natin. DVLA is working with the NHS to encourage organ donation and save lives. I'd like to complete my DVLA driving license application first and find out more when I have finished. Email address. So, type natin email natin dito. Declaration. I understand that it is a criminal offense to make a false declaration or withhold material information in order to obtain a driving license, and to do so can lead to prosecution and a fine up to 1,000 or imprisonment for a period of up to 2 years or both. Please confirm this declaration by clicking in the box. Yan. So, I understand, kaya I click the box. Nabuburol na ako. So, ito na yung summary, mga kabilabs, na aking pinilapan. Okay na. Okay, so dito na tayo sa magbabayad, mga kabilabs. So, kailangan na natin magbayad ng 34 pounds. So, after natin mag-fill up ng ating credit card or any debit card number dyan. Okay, so okay na tayo. Thank you for submitting your driving license application online. You must send some information to DVLA. You will receive an application form in the post. Please allow 1 week for delivery. Please complete this form and return it to DVLA so that your driving license application can be submitted for validation check. Your driving license is an official document, and all applications are subject to DVLA's identity checking system. So, ito po yung ating reference number. Next na natin. Okay, you've completed your transaction. So, magwi-wait na lang tayo ng 1 week, mga kabilabs. And today is 16th of October. Hi kabilabs! So meron po tayong dumating na sulat from DVLA or Driver and Vehicle Licensing Agency. Tingin ko ito po yung provisional license po natin. Nag-apply po ako nung 16, di po ba? Nung October 16, and today dumating siya ng Saturday, October 21. So buksan na natin, mga kabilabs. I'm so excited. Ganito rin po ba kayo magbukas ng sobre? Tada! Yay! Mga kabilab, sa mga hindi po nakapanood, si husband ay kumuha na rin siya ng provisional license. So, nung dumating itong sulat na to, alam ko na kung para saan ito. Kaya, ginawa ko tong vlog na ito kasi nung kumuha si husband ng provisional license, hindi ko na i-vlog. Ito po yung maging itsura niya pag nag-apply po tayo online. Ang tawag dito ay D801A. Ayan. So, fifilapan na po natin siya para maipadala na natin sa post office kasama ang ating BRP card. So, mamaya explain ko po sa inyo habang pinipilapan ko po itong form na ito. Okay, so pagbukas po natin ang envelope na ito, mga kabilabs, ito po yung form na pinapakita ko sa inyo kanina. At tinakpan ko na siya ng mga important details ko para hindi na mahirapan yung aking editor. Ang tawag sa form na ito ay D801A. Ayan. So, may kasama din siyang sobre. Ito yon. Wala na tayong gagawin dito. Basta ilalagay na lang natin dito yung form mamaya. At ibibigay na lang ito sa post office. And may kasama siya ditong list kung anong IDs ang ating ipapasa. Ayan. So, sa pag-fill up ng form na ito para sa ating provisional driving license, napakadali lang, mga kabilabs. Itong number 1, 2, and 3, makikita nyo yan. Anong ibig sabihin ng mga yan dito sa likod. So, yung number 1, your proof of identity. Nakalagay siya dito, yung part A, and titingnan mo na lang siya dito sa likod. Yan. So, ang pagkakaintindi ko dito, mga kabilab, at sa pagkakaalala ko dun sa pag-fill up namin sa form ni husband, disregard namin ito kasi hindi pa naman kami British citizen. At sa pagkakaintindi ko rin, para ito sa mga citizen na dito. So, dito tayo sa number 2, nakalagay dito yung signing a photo to verify identity. Yung number 3, yung ating photo. Mamaya ko ipapakita sa inyo kung halimbawa nandito kayo sa UK at wala kayong picture na ipapakita, magpapapicture tayo mamaya sa labas. Ayan. So, pipila pa lang natin dito
full name natin, business or home address, kung saan tayo nakatira, yung postcode natin, profession, kung ano yung trabaho natin, full time, full daytime phone number. So just in case na gusto nila kayong kontakin, yung ating telephone number, and yung kung meron tayong GB photocard driving license number. Kung meron na kayong driving license dati. Tapos, dito yung signature natin at yung date ngayon. Kung anong date nyo siya pipilapan. And dito, ganun din, yung date ngayon at yung signature nyo. And yung photo, pag meron na kayo, dito nyo ilalagay. So, ganun lang kadali mga kabilabs. Okay, so katapos ko lang pilapan mga kabilabs. Ito, para lang po ito sa mga British citizen na. And dito sa part B, so dahil lang ipapasa ko ay BRP, so yan yung key-nose out ko. Nandito yung aking BRP number, signature ko, yung date ngayon, and signature uli dito, date uli ngayon, and yung full name ko, yung telephone number, and postcode. Ayan, so pagdating naman po sa BRP mga kabilabs, yung nakalagay dito, sa taas, yun ang ilalagay natin dito. Yan, sa column na yan. Ang advice ko sa inyo mga kabilabs, huwag kayong mag-a-apply ng provisional driving license kung kayo ay may planong umalis ng UK. Kasi mag-i-stay ito sa, kay husband po kasi, nasa 17 days. Nasa 17 days po kasi kami nag-antay bago dumating yung kanyang provisional driving license ID card. Ayan. So, kung kailangan nyo to, nag-a-apply kayo or alis kayo ng bansa, huwag kayo muna mag-a-apply ng provisional. Ayun lang po. So, ilalagay na natin. Tapos na po ako. Ilalagay ko na po siya dito. Yan. Tatanggalin ko lang tong mga yellow na to. Okay. So, napakadali lang po. And, kasama po itong ating BRP card. Yung picture, mamaya, aalis po kami ngayon para magpa-picture din. Papakita ko rin po sa inyo kung saan tayo magpapa-picture. Para sa mga bago lang po dito sa UK. Okay, so nandito po kami ngayon sa Tesco Extra. Meron po kasing ano dyan. So, dyan po ako magpapapicture. Nandito lang siya sa kanan. Okay, so yon po. Yung mga ganito, marami kayo nakikita mga ganito, di ba mga kabilabs? Yan o, ID passport, visa, and ID photos. So, pagkatapos lang po natin magpa-picture, and ganito pala dito, ang ina-expect ko kasi yung ikaw yung papasok sa loob, tapos ikaw yung mag-aura-aura doon. So, ganoon pala dito yun. Yan, masyado siyang formal. Hindi ko na-expect, hindi ako ready. So, tada! Ang presyo po niya ay 12.99. So, kukuha tayo ng isa. So, ang sinabi ko doon sa nag-a-assist kanina po ay UK driving license. So, ito na yung ating application form. Yan. So, ang gagawin natin, diba ito yung form natin mga kabilabs? Ilalagay na natin siya dito. Pero, nakalagay dito, fill here. Place photo face up. Importante itong picture na to mga kabilabs kasi ito yung mag-a-appear sa ating card. Make sure na maganda yung ipapasa natin picture natin. Ayan. Pero hindi ako ready. Hindi ako maganda dito. So, face up. Make sure na ganyan po siya, mga kabilabs. Ayan. Ipapasa na natin siya. Napakadali lang naman po yung pag-fill up. And then, nandito yung card natin. Napaka-importante nito. Ating BRP. Pero wala tayong magagawa kasi isa siya sa requirements para makakuha tayo ng driving license. So, indicate na natin dito. And ngayon naman po, pupunta tayo sa pinakamalapit na post office. Yan, wala tayong gagawin. Hindi na natin yan susulatan. Automatic, alam na nila kung ano ang nakalagay dito. Next step na tayo, post office. Okay, so maliit na post office lang po ito mga kabilabs. Diyan po natin ipinadala ang ating driving license application. So, ang presyo po niya, guarantee kasi yung chinus ko, yung pinili ko mga kabilabs para naka-register siya. 7.35 and nandito yung reference number para ma-trace natin kung nasaan na siya. Okay, so papunta na po tayo sa exciting part mga kablabs. Tada! Gaya nga na nakita nyo kanina sa intro, ito na yung provisional driver license natin. So, nabuksan ko na to na isang araw. Hindi ko na-expect na ito na pala yung inaantay kong driving license. Kaya nagulat ako. Sayang hindi ko na ipakita yung yung itsura ko nung pagkabukas ko ng card. So, ayan, basahin lang natin kung ano yung mga nakalagay dito. Na-receive ko to noong November 2. Pero ngayon ay November 5 na. Kasi wala akong oras ng mga nakarang araw. So, nandito yung driver number
and yung pangalan ko, siya yung address, and ito na yung card. So, di ba sabi ko sa inyo, mga kabilabs, doon sa picture, so dapat gagandahan natin, or paghahandaan natin yung picture na ibibigay natin, kasi yun yung lalabas, or yun yung ilalagay nila sa card natin. Eh, ito, good for 10 years. Ganun katagal. So, yung provisional driving license nila dito sa UK, parang ang ano nito sa atin, ang student pa lang. Validity niya ay good for 10 years. Isa lang ito sa mga step kung paano ka kumuha ng driving license. Marami ka pang pagdadaanan. Isa na dun yung theory test. So, mag-e-exam ka doon, kailangan maipasa mo yon bago ka kumuha ng practical test. Or yung mag-aaral ka na mag-drive. So, nakalagay dito sa, sa sulat niya, important information about your driving license. Check your driving license carefully if your personal details, kung correct ba siya, double check kung tama ba lahat. Kung hindi, tsaka natin siya ibabalik sa DVLA. Tapos, nakalagay dito, your provisional entitlement is not displayed on your full driving license. So, meron pa tayong mga i-check dito na website para ma-view natin yung ating record. So, nakalagay dito, you must not drive before the start date shown on your license. If you send us identity documents, we will return them to you separately. Yung BRP, di ba, pinadala natin yung biometric residence permit natin. So, hindi siya kasama, kaya pala napakabilis kasi 1 week pa lang since nung ipinadala natin, dumating na siya. Kaya pala ganun kabilis kasi hindi pa kasama yung ating BRP card. Palo na pala yun after 2 weeks daw bago darating. So, yun lang mga kabilabs. Yun lang yung pinaka-importante na nilalaman itong sulat na ito. So, ang susunod na paghahandaan natin ngayon, after natin makareceive ng driving license ay yung theory test. Pero, since November na ngayon, parang gusto ko muna magpahinga dahil dami kong inaasikaso. So, baka sa January na ako mag-exam. Ayun. So, napaka-importante, gaya nga na nasabi ko sa intro kanina, napaka-importante dito sa UK na marunong ka mag-drive kasi kailangan matutunan mo talaga mag-drive. Lugi ka kung halimbawa, medyo malayo yung work, tapos meron kayong anak, tapos si husband ay nag-work. So, hindi mo naman siya pwedeng asahan lagi na ipagdadrive kapag mag-grocery or kapag may mga errands kang dapat gawin. So, kailangan, in your own, kailangan matuto ka rin mag-drive. Isa din po sa rason, mga kabilabs, kung bakit eager na eager ako mag-aral mag-drive kasi tuwing pumapasok ako ngayon ay nakabike ako. Kasi si husband, meron na siyang 2 trabaho ngayon. So, kahit na anong gawin namin, yung schedule niya, saliwa sa schedule ko. Kasi sa oras na may pasok ako, nandun siya sa pangalawang trabaho niya. So, ano ba yung importante? Yung may hatid niya ako o yung magkaroon kami ng income? Kasi nga, di ba, ang mahal ng cost of living dito. So, sabi ko, sige, bumili ako ng kotse kasi akala ko hindi na ako mahirapang maglakad ng 20 minutes. Pero, kailangan natin mag-sacrifice. Ganun talaga. Hindi lahat ng nangyayari, hindi laging naaayon sa gusto natin. So, syempre, kung ganun yung sistema or scenario, ikaw yung mag-adjust. So, ano ba yung countermeasure doon? So, syempre, mag-aral ka mag-drive para hindi ka naaasa. So, napaka-importante din yun kasi isa din yun sa bucket list ko, mga kabilabs. Kung napanood nyo yung mga dati ko pa mga vlogs. Last year, nung umuwi ako ng Pilipinas, diba, meron akong vlog na nag-aaral ako magmaneho. Isa yun sa bucket list ko na matuto ako mag-drive. Basta iba yung pakiramdam na marunong ka, alam ng karamihan is alam mo din. So yun, may personality na pag may hindi ako alam, gusto ko alamin siya na hindi ako naka-steady lang na yung aasa lang sa iba. Parang skills kasi yun. Yun yung sinabi namin sa vlog namin dati. Kaya si Kian, kahit na 16 years old pa lang siya noon or 15 years old pa lang siya, kahit ayaw niya matuto mag-drive, talagang pinili siya ng daddy niya kasi kahit saang bansa ka dalhin, yun ang sinasabi niya sa anak namin na kahit saan ka mang dalhin ng destiny mo, Kian, kung marunong ka mag-drive, skills yan, marami kang magagawa at trabaho ang lalapit sa'yo kung marunong kang mag-drive. If ever, or kayo na chance kayo matutong mag-drive, halimbawa nasa Pilipinas pa lang kayo ngayon, hindi kasi natin alam kung saan tayo dadalhin ng ating destiny. Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ni Lord. So might as well, gawin na natin yung best natin na mag-aral mag-drive. Ang plano ko kasi, mag-aaral ako mag-drive next year na lang. Para ngayong taon na to, ano pa ako, makapagpahinga pa. At mapaghandaan ko yung mga susunod kong mga goals next year. Yun, medyo mahal mag-aral dito kasi magbabayad ka ng instructor, ang binabayaran mo sa kanila yung oras nila. Kaya kung kayo ay may chance na mag-aral mag-drive ngayon, mag-aral na kayo. Kasi hindi natin alam kung baka dalhin kayo sa ibang bansa. So, another skills yun na pwede nyong magamit at pwede makatulong sa inyong
Okay, kabilabs. Pag may nakita po kayong ganito, photo booth, pwede rin po kayo dito magkumuha ng passport ID. Mas mura-mura po dito. Kung hindi ako nagkakamali, ay 9. So yan o, 9 lang po. So napamahal tayo kasi yung pinakamalapit sa bahay. Kaya no choice ng time na yon. 9 lang be. 12.50 yung bili ko. Yung pa-picture ko. Sana may natutunan kayo sa vlog na ito. Okay, may gagawin pa tayo. May i-unbox tayo. May order kasi tayo sa Amazon. Kaya tapusin na natin itong vlog natin ito. Ayan o. Order kami na video, okay? Maliit lang siya. So, thank you for watching. And see you again next time. Bye! God bless you all!